Nagmula si Kyle sa isang mayamang pamilya. Nag-aaral siya sa isa sa mga pinakatanyag na paaralan dito sa Pilipinas. Halos lahat naman ay binibigay ng kanyang mga magulang sa kanya, lalo na pagdating sa material na bagay. Bilang isang binata, kinahiligan niya ang basketball at video games. Halos sa mga ito na umiikot ang kanyang buhay. Kaya naman hindi siya nahilig mag-alaga ng kahit anong hayop, tulad ng aso at pusa. Takot din siya sa mga ito dahil sa napanood niyang videos na nagpakita ng pagiging agresibo ng mga aso. Hindi man lang sumagi sa isip niya na mag-alaga nito dahil sa tingin niya ay kakagatin at kakalmutin lang siya ng mga ito. Bukod din dito, allergic din ang ina niya sa balahibo ng pusa at aso. Isang araw, niyaya niya ang kanyang kaibigan na si Byron na mag-basketball. Wala silang pasok, kaya mas ginusto ni Kyle na maglaro sa labas ng bahay, kaya tinawagan niya si Byron kaagad. "Bro, basketball tayo mamaya. Ano, G ba?" Pag-aanyaya nito sa kanyang kaklase. "Hindi ako pwede mamaya, bro. Pinapauwi kasi ako ni ma'am ng maaga at may pupuntahan kaming family reunion. Next time na lang." Pagtanggi ng kaklase niya si Byron. "Okay, sige bro. No problem. Basta mamayang 9 PM, laro tayo ng Master Legends." "Sige na nga, hintayin mo na lang ako mag-online. Laro tayo kahit 1 oras lang." "Nice, thanks bro." Pagkatuwa ni Kyle dahil pumayag makipaglaro ng online games sa kanyang kaibigan. Pumunta pa rin sa basketball court si Kyle kahit napakainit ng panahon at mag-isa lamang siya. Naglaro siya maghapon para makaiwas sa bagot at makapag-practice na rin. Pagkatapos siya maglaro, umuwi na siya para tapusin ang kanyang mga takdang aralin. Kahit aktibo siya sa pagbabasketball, hindi niya pa rin pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Masipag naman siya mag-aral, ngunit hirap lang talaga siya sa mga asignatura tulad ng math and science. Sinusubukan niyang balansehin ang mga aktibidad ng kanyang ginagawa. Araw na ng bigay ng cards at para malaman ang grado ng mga estudyante. Nadismaya ang mga magulang ni Kyle dahil mababa ang grado niya sa mga asignaturang tingin nila ay napaka-importante. Pinagpuyatan at pinag-aralan ni Kyle ang math at science. Sadyang may mga hindi lang talaga siya maintindihan sa kanilang leksyon at nahihiya rin siya magpaturo sa mga kaklase. Hindi naman siya pinagsalitaan ng masama ng mga magulang. Hindi kahit lang siya ng mga ito na mas pagtuunan pa ng pansin ng pag-aaral at huwag mahiyang humingi ng tulong kapag kinakailangan. "Son, gusto namin malaman mo na disappointed kami dahil hindi ito ang ine-expect namin na makukuha mong grades. Alam mo naman na napaka-importante para sa amin na mapataas mo ang grades mo, lalo na sa math and science." Paglilinaw ni Mr. Jimenez ang saloobin tungkol sa pag-aaral ni Kyle. "Mom, Dad, I'm really sorry po. Ginawa ko naman po lahat na makakaya ko, pero hindi pa rin po pala sapat." Sagot ni Kyle sa mababang tono na nagpakita ng kanyang lungkot sa nangyari. "Don't worry, maghahanap kami ng tutor para sa'yo. Basta anak, huwag kang mahihiya humingi ng tulong sa amin. Alam mo namang nandito lang kami ng papa mo na nakagabay sa iyo." Mga salita ni Mrs. Jimenez, pampagaan ng loob ng kanyang anak. "Sa totoo lang po, nahihiya po ako sa inyo pero marami salamat po sa pag-intindi at pag-motivate sa akin. Ngayon po ay mas pagbubutihan ko pa ang pag-aaral ko. Pasensya na po ulit kayo sa akin." Dahil sa pagkadismaya ni Kyle sa kanyang sarili, pinili niya muna manahimik pagkatapos ang usap nila ng kanyang magulang. Tinadamdam niya rin ang pangyayari dahil gusto niya na may pagmalaki rin siya ng kanyang magulang. Ginusto niyang maging perpektong anak para mapasaya ang mga ito. Lumabas siya ng bahay para magpahangin at pagkaanin kahit papaano ang kanyang loob. Pumunta siya sa isang park na malapit lang naman sa kanilang bahay. Sa hindi naman kalayuan, ay natanaw niya ang isang asong naglalakad patungo sa kanya. Kinabahan siya dahil baka kagatin siya nito. Nakaramdam siya ng takot dahil may hawak-hawak siyang pagkain, kaya baka sunggapan siya nito. Nang papalapit na ng papalapit ang aso, mas lalo pa siyang kinabahan, kaya namawi siya ng malamig at biglang hindi rin siya makagalaw.
Nang nasa harap niya na ang aso, bigla itong umupo at tinitigan siya. Nagulat na lang siya nang bigla itong tumihaya at nagpagulong-gulong na parabang nakikipaglaro ito sa kanya. Sa puntong ito, nahimasmasan siya at nakahinga na ng maluwag dahil hindi naman siya sinugod at kinagat ng aso. Gusto mo ba ng hotdog, doggy? Ito, hati tayo. Ganun pa ako siopaw dito. Sa'yo na rin to. Kawawa ka naman. Ang payat mo na. Parang hindi ka nakakakain ng maayos. Pagbibigay ni Kyle ng pagkain sa aso habang medyo umiiwas pa rin para makapag-ingat. Agad namang kinuha at ginuya ng aso ang binigay ni Kyle. Pagkatapos sila kumain, uuwi na sana si Kyle nang mapansin niyang sumusunod sa kanya ang aso. Kahit hanggang makarating siya sa bahay ay nakasunod pa rin ito sa kanya. Tinignan niya ang mga mata ng aso at napagtanto niya na mabait at kalmado naman talaga ito. Kaya naisipan niya na wag na ito itaboy. Doggy, halika dito. Upo muna tayo. Pag-anyaya ni Kyle sa aso. Tumabi ang aso sa kanya at sumandal sa balikat niya na para bang naiintindihan ang kalungkutan na nararamdaman niya at pinapagaan ang loob niya. Nakaramdam siya ng malalim na koneksyon sa asong ito, kaya napagdesisyonan niyang ampunin ito. Pinangalan niyang Shanshan ang aso dahil sa itsura at kulay nitong parang isang Dalmatian. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa, Shanshan. Hindi lang tayo best friends. Magkapatid din tayo. Hinaplos si Kyle ang ulo ng aso habang kinakausap ito ng malahan. Tara na, uwi na tayo best friend. Nagulat ang mga magulang ni Kyle dahil dala-dala niya si Shanshan sa loob ng bahay nila. Hindi nila mawari kung bakit may aso sa kanilang bahay. Dahil lahat naman sila ay walang hilig sa mga hayop. Ginawa naman ni Kyle ang lahat para lang makumbinse sina Mr. and Mrs. Jimenez na ampunin at alagaan itong si Shanshan. Naglatag ng mga kondisyon si Mrs. Jimenez na dapat sundin ni Kyle para tanggapin nila si Shanshan. Kyle, papayag kami na dito tumilay ang aso, pero kailangan sundin mo ang mga kondisyon ko. Una, kailangan maging responsable ka sa pagpapakain, paglilinis ng kanyang dumi, pagpapaligo sa kanya, at sa iba pang dapat gawin sa pag-aalaga ng aso. Pangalawa, kailangan ay babantayan mo siya para hindi siya pag-alagala dahil alam mo bawal ako sa balahibo niya. Pangatlo, tandaan mong ikaw ang numero 1 may responsibilidad sa kanya. Hindi mo pwedeng istorbohin si Namanang para lang asikasuhin ang aso mo. Malinaw ba? Pagkukumpirma ni Mrs. Jimenez sa desisyon ni Kyle. Yes, Mom. Crystal clear. Promise po, aalagaan ko siya na mabuti. Susundin ko po lahat ng sinabi mo. Salamat po sa pagpapayag. Shanshan nga po palang pinangalan ko sa kanya. Sagot ni Kyle habang nakangiti at tila kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Alright, sige. Alam naman natin stray dog si Shanshan, kaya kailangan natin siyang pabakunahan ng para sa anti-rabies. Ngayong wala pa siyang vaccine, medyo umiwas ka muna sa kanya at mag-ingat ka dahil mahahawa ka kung meron siyang sakit. Maghintay lang tayo na 7 days dahil walang bukas sa vet clinics gawa na magkakasunod na holidays. Sa Monday pa natin siya mapapakunahan. Sige po, Ma'am. Punta lang po ako sa kusina at pakakainin ko na rin po siya at bibigyan ng gatas. Maraming salamat po ulit. Hindi naman masyadong mabalahibo si Shanshan at hindi rin siya ganoon kalakihang aso. Kaya hindi rin nahirapan si Kyle. Masunurin at mabait din kasi talaga ito. Laging magkasama ang dalawa sa halos lahat ng oras. Hilig nila ang maglaro ng bola at maghabulan sa kanilang bakuran. Kapag nag-aaral naman si Kyle, laging humihiga si Shanshan sa binti ng kanyang kaibigan na tila ba pinapanamdam nito ang kanyang presensyang nakakagaan ng loob. May mga pagkakataon din na sabay sila kumain, kaya ganadong-ganadong dalawa. Ang kama ni Shanshan ay nakapwesto sa loob din ng kwarto ni Kyle, kaya nagyayakapan muna sila bago matulog. Talaga namang napaka-extraordinaryo ng kanilang koneksyon, ngunit sa kasamaang palad, bago pa mabakunahan ng para sa anti-rabies si Shanshan, nadaplisan ng kanyang ngipin ang braso ni Kyle noong naglaro sila. Naalarma ang ina ni Kyle
dahil nakita niya ang mga pangyayari. Pinabakunahan agad si Kyle ng kanyang mga magulang at nagdesisyon sila na paalisin si Shanshan dahil delikadong pangyayari ito. Hindi na pinaumagahan pa at itinaboy na agad ng mga magulang ni Kyle si Shanshan. Manang, please, ilabas mo na yung aso. Nagsisisi akong pinatira ko pa yan dito. Munti ka naman pahamak ang anak ko. Itaboy mo na yan bago pa mag-init ang ulo ko. Pakibilisan mo, Manang. Pag-utos si Mrs. Jimenez sa kanilang kasambahay. Lumapit si Kyle sa kanyang ina at nag-iiyak dahil sa kanyang narinig. Mom, please. Bigyan mo naman ng isa pang chance si Shanshan. Hindi naman niya po sinasadyang nangyari eh. Alam niyo naman pong napakabait niyang aso. Hindi niya po siya pwede itaboy at kunin sa akin. Hindi niyo po alam kung gaano niya ako napapasaya. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po siya paalisin. No, Kyle. Hindi pwede. Nakapagdesisyon na ako at hindi na magbabagong isip ko kahit ano pang sabihin mo. Hindi ko ilalagay sa alanganin ang buhay ng pamilya natin dahil sa asong yan. Hindi ito matanggap ni Kyle kaya lumayas siya at hinanap si Shanshan. Naglakad siya na naglakad kung saan. Hindi niya naisip kung anong mga posibleng mangyari sa kanya dahil sa kanyang paglalayas. Ang gusto lamang nito ay makita at makasama ulit ang kanyang matalik na kaibigan. Shanshan! Salamat na nakita kita. Kanina pa kita hinahanap. Sorry talaga sa nangyari. Natagpuan ni Kyle si Shanshan kung saan sila una nagkakilala. Sa park na malapit sa bahay niya. Tumakbo agad siya papunta sa kaibigang aso at niyakap ito habang tumutulo ang kanyang luha. Kahit kasi hindi pa sila ganoon katagal na magkasama, talagang napamahal na sila sa isa't isa. Sa puntong ito, naghanap muna sila na matutulugan. Pumasok sila sa isang simbahan at pumwesto sa may gitnang parte nito. Nakatulog sila na magkayakap nang biglang magising si Shanshan. Nagtatakol siya dahil sa naaamoy na usok mula sa may kaliwang parte na simbahan. Pagkatapos lamang ng ilang minuto ay tinupok na ng apoy ang simbahan at nasunog sa hindi malaman dahilan. Malapit na sana silang makalabas nang dumating sa puntong hindi na makahinga si Kyle dahil sa usok at nahirapan na siya gumalaw. Hinila ni Shanshan ang suot na damit ni Kyle hanggang sa makalabas sila. Akala ni Kyle ay maayos na ang lahat dahil nakatakas sila sa nasunog na simbahan. Ngunit, iyon na pala ang huling gabi na makakasama niya ang pinakamamahal niyang aso. Shanshan! Anong nangyari? Bakit mo hinayaan mabagsakan ka ng mga nasusunog na kahoy? Sana pinabayaan mo na lang ako sa loob. Hindi ko kaya makita kang ganyan. Please, tulungan niyo po ako! Dahil sa tunay na pagmamahal ni Shanshan kay Kyle, isinakripisyo nito ang kanyang buhay. Lubos na nagmarka ang pangyayari ito sa isip at puso ni Kyle. Nagsilbi ito bilang inspirasyon sa kanya para mas pagpursigihan ang kanyang pag-aaral at makapagtayo ng sarili niyang vet clinic at animal shelter. Noon, iniligtas siya ng kanyang best friend. Kaya ngayon, siya naman ang sasagip sa mga katulad ni Shanshan na may ginintuang puso para mabigyan sila ng komportable at masayang buhay. Isang araw, bumisita si Kyle sa puntod ni Shanshan. Inilapag niya ang dalang bulaklak at umupo malapit dito. Hello, Shanshan. Alam ko na sa heaven ka na ngayon at masayang-masaya ka na dyan. Feeling ko ang tindi ng zoomies mo dyan. Huwag ka mag-alala dahil masaya na rin ako sa pagtulong ko sa mga kapatid mong stray animals. Salamat sa lahat ng masasayang alaala. Dahil sa iyo, nalaman ko ang aking life purpose. I love you, Shanshan. Hanggang sa muli. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!